Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito naman ulit tayo. At syempre, wala tayo sa site ng mga pabahay dahil pag-uusapan ho natin yung isa sa comment ng mga kaibigan natin sa ating comment section na ang comment niya po ay ganito. Ayan, tingnan po niyo sa screen. Sino daw po ang nagsabi sa akin, no? At yung sa kanila nga daw po ay ini-award na sa kanila yung pabahay. So, dahil sinabi niya sa comment niya, sino daw po nagsabi sa akin, so hindi ko ma-determine kung anong ibig sabihin niya. Kaya pinanood ko yung video kung saan siya nag-comment. At ang naging topic natin doon regarding doon sa pagbabayad ng bahay. Yun yung isa sa naka-highlight sa akin doon sa ano. So, yung comment niya, parang sinasabi niya, na sino daw po nagsabi sa akin na may bayad yung pabahay. Kasi nung nireview ko yung video kung saan nag-comment, parang yun yung kanyang tanong. Tapos sinabi niya na sa kanila ay ini-award. No? So ay makikita niyo sa screen yung comment niya at yun po yung aking pagkakaintindi base sa kanyang komento. At base din sa pagre-review ko sa video natin na naka-upload sa ating YouTube channel. Okay? So, bibigyan natin ng konting sagot at opinion regarding dun sa comment niya. Unang ano natin kasi dalawa eh. Sino daw po nagsabi sa akin na may bayad yung pabayad ng gobyerno at yung isa, ini-award nga ho sa kanila. So yung ini-award, bibigyan natin opinion, tapos yung nagsabi, kung sino nagsabi po sa atin. Okay? So sagutin na natin kung sino po ang nagsabi sa atin. So ang nagsabi po mismo sa atin ay yung NHA po mismo, National Housing Authority. Sila po yung nagsabi na kailangan bayaran yung mga pabahay po ng gobyerno. Dahil meron silang binibigay na form, nakalagay doon yung contract, na kung magkaano yung babayaran ho ninyo at saka yung presyo ng bahay. So nakalagay po doon. No? Yung ibinibigay po sa inyo, kung babasahin ho ninyo doon, makikita nyo, malalaman ninyo kung paano yung bracket ng pagbabayad din ho ng bahay. So, yun po yung nagsabi sa atin, taga NHA. Regarding dun sa tanong niya kung sino nagsabi sa atin, kung babayaran ba o wala bang bayad yung pabahay po ng gobyerno. Okay, so yung sagot ko, may bayad yung pabahay ng gobyerno based dun sa taga NHA mismo, no? Sa mga nangangasiwa ng NHA. Okay. Doon naman sa ini-award, so bigyan nun natin ng opinion. So ang ini-award ko kasi hindi po ibig sabihin award na sa inyo yung bahay, iwala na ako yung obligasyon. So ang ini-award, kung minsan sinasabi ho yan para i-turn over o ibigay na po sa inyo yung bahay, pagka sinabing bigay, kung minsan parang mag-a-assume tayo na wala na ho tayong babayaran doon sa bahay. So, parang ganun yung magiging mindset natin kasi binigay na yung bahay, di ba? So, yun po yung parang i-assume mo natin. Pero, mas the best, no? Kung ini-award sa inyo at sinasabi na doon, mayroon na kayong certification o parang contract na itong bahay na to, ibinibigay na ho namin sa inyo o ina-award na ho namin sa inyo, tapos, wala na ho kayong babayaran na kahit na 5 duling. So, kung yun po yung nakalagay dun sa form o certification na sinasabing ibinibigay na po sa inyo yung bahay na wala na po yung magiging obligasyon na babayaran mo dun sa pabahay, congratulations po sa inyo. Pero kung wala pong ganung sinasabi o certification o contract na nagsasabi na wala na ako yung binabayaran, so hindi po ako naniniwala na hindi na po ninyo babayaran yung bahay kahit sinabi na ho nila na award na ho sa inyo yung bahay. So yun po yung isa sa pagkakaintindi ko. Yun po yung isa sa opinion ko. Kasi nga, yung pabahay ng gobyerno ay wala hong libre na binibigay yung gobyerno natin para sa ating mga kababayan na inire-relocate sa mga pabayo sa inyo. So kung yun po yung naging kondisyon or contract ko sa inyo, na sinabi po sa inyo ng LGU, ng NHA, so congratulations po. Natutuwa po ako para sa inyo kasi kayo po ay binigyan ng ganun kondisyones
or pabor ng LGU ninyo tsaka ng NHA na hindi nyo na po kailangan bayaran yung bahay. So ito, yung bahay na yon o pabahay ng gobyerno ay binibigay na po sa inyo. So natutuwa po ako para po sa inyo. Maliban na lang no, yung binibigay na yung pabahay, pagka sinabi na yung presidente sa live or interview niya na itong mga pabahay ng gobyerno, kung sino yung mga na-relocate dyan, ay hindi na ho ninyo kailangan bayaran yung mga bahay na inyo na po yan, kahit siguro walang tawag dito contract or certification na sinasabing ganun. Kasi siyempre kung ano na yun sa mga big stream media, tapos laging nasa online na whatever na sinasabi yun ng presidente, siguro kahiyaan na lang po yun, no? Na sinabi ng presidente, binibigay na ho sa inyo yung pabahay, no? Sa mga beneficiary na narilugit sa mga pabahay ng gobyerno, na wala na ho kayong babayaran na kahit 5, na talagang yung mga pabahay na ay binibigay na ho sa inyo ng gobyerno. So yun po, maniniwala po ako doon. Pero hanggat wala pong ganun senaryo at walang ganun kondisyones, pasensya na po kayo. Hindi po ko agree na binigay sa inyo na wala na ho babayaran. Kasi nga, inuulit ko, yung mga pabahay ng gobyerno ay hindi ho free. Talagang may bayad nga lang. Kaya naman lang, babayaran yung pabahay, yung sa terms niya, sa abot kayang halaga, no? Na kayang bayaran ng mga informal settler na narilocate sa pabahay ng gobyerno, yung terms ng pagbabayad sa pabahay ng gobyerno. At the same time, kahit hindi ho kayo nakapagbayad sa pabahay ng gobyerno, hindi naman ho nila kayo papalayasin o paalisin doon sa tinitiran. Ang problema lang, kung hindi kayo nakakapagbayad, syempre, hindi yung magiging inyo yung pabahay. So mananatiling sa gobyerno pa rin. Kung binayaran ho ninyo yung bahay, syempre, magiging inyo na po talaga yung bahay kasi nabayaran nyo na nga po. Kahit ano pa hong gawin na ninyo sa bahay, wala na hong magiging pakialam yung National Housing Authority doon sa bahay na yun kasi bayad nyo na nga po. Maliban sa yung hindi kayo nagbabayad. So, yun po yung isa pinagkaiba. Doon naman po sa ini-award, so, kung minsan ginagamit yung term na yan para i-turn over sa yung bahay. Kasi kahit sa mga private, sasabi, award na namin sa inyo yung bahay, ito turn over na namin sa inyo yung bahay. Doon sa beneficiary, sa nakakuha ng bahay, ginagamit po nila yung ganong term. Hanggat, para sa akin, opinion ko, paniniwala ko, hanggat walang sinasabi na hawak kayong black and white na papilis na sinasabing wala na kayong babayaran dyan sa bahay na yan o sa pabahay ng gobyerno, binibigay na namin sa inyo na wala na kayong babayaran na kahit 5 duling. No? Medyo para sa akin malabo po yun. Kung minsan kasi pag sinabing binigay, no, ina-assume natin na wala na tayong babayaran. So yun yung nagiging parang iniisip natin. Kahit ako pag sinabi, o bigay ko na sa iyo yan. So kung minsan parang isipin natin na wala na tayong babayaran. Maliban na lang talaga sasabihin sa, o bigay ko na sa inyo, wala na kayong kailangang bayaran dyan. So yun yung isa sa parang technical ng sinabing ibinigay, ini-award doon sa ganung words, no? Kasi kung wala nga, yun nga, kung inulit ko, kung wala nga kayong black and white na sinasabing wala na kayong babayaran, so parang napakalabo po yun na wala na kayong babayaran. Pero kung talagang ayun po yung sinabi sa inyo nung LGU nyo at saka NHA, wala na po kayong babayaran. So, inulit ko, congratulations po at masayang-masaya po ako para po sa inyo. Okay? So yun, sana nabigyan ko ng konting info kung sinong nagsabi sa akin na may bayad yung pabahay ng gobyerno, and then bigyan natin ng opinion yung award na sinasabi na nag-comment sa ating comment section. Ay makikita nyo sa ating screen yung comment niya. So yun lang po yung kwento na siyempre gusto ko pag-usapan natin mga ganyan kasi napakagandang pag-usapan para makakuha tayo ng konting idea kung ano po ba talaga yung totoo regarding sa mga pabahay ng gobyerno. Kung wala ho ba talagang bayad ho ito o kailangan ho natin bayaran yung gobyerno.
So syempre, inulit ko, yung pabahay ng gobyerno ay hindi ho free, hindi ho libre. Yan po ay babayaran po nating mga beneficiary na nakakukuha sa pabahay ng gobyerno. Okay? So yun lang, maraming salamat po sa pagtitiwala at sa panunod ninyo sa ating mga videos na ina-upload natin sa ating YouTube channel. Siyempre maglalambing lang po ko sa inyo. Kung madadaan po itong video ho natin sa wall ho ninyo, paki-subscribe na lang po ninyo. At maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Thank you po. Go na po tayo.